Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo regarding po ito sa pag-uusap ng isang loyalistang vlogger at yung babae na yan na DDS na ngayon hindi na siya siguro DDS kasi bumaliktad na ho siya. Oo, na kung saan may binulgar ho siya dito or may sinalaysay ho siya dito kung paano siya umalis sa maisog, kung paano siya nakaka-receive ng treat at may mga incoming daw na mga gagawin ang kapwa niya ng mga DDS. So dito pakinggan ho natin ito mga ka-action, mga kakampeng, kasi kawawa talaga dito si ate. Oo, kung mapanood nyo po ito, kaya patapusin nyo po ito hanggang dulo para malaman nyo po kung ano ang binulgar nito ni ate at mga salaysay niya ho dito sa kausap niya na isang loyalistang vlogger. Ayan. Ito po, bago po ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin muna natin at pakinggan. Andito ako sa Davao, sir, pero hindi ako talagang nakakalabas kasi may mga threat ba. Tapos, actually, kahit yung hanap buhay namin, apektado. Kasi yung tinatrabahuan ko, sir, na TBS, two times na makasamahan namin is nakadeliver ng drugs. Ang duda nga is ako yung ako yung parang akong punteriya. Ganun yung style nila, sir eh. Okay lang ba nire-record ko then tawag dito kung i-content ko gusto mo takpan ko mukha mo? Okay lang, sir, kilala Kilala ka ako. naman na, kaya nga eh. Anyway, itong sinasabi mo na November 5, plano nilang manggulo na naman, And November 30. Yung November 30, familiar ako ron. Alam ko yun, na-info na ako dun eh. Pero itong November 5, ito yung bago sa akin. Oo. Ano kasi to, sir eh, sinabi ng aming na nag-info sa akin is that ngayong November 5, meron silang gagawin na gulo. Although sabi ko, hindi nyo magagawa yan kasi kailangan nyo ng permit. Correct. Alam nyo, sir, kasi kapag pera ang pinalipad nila, lalo na ngayon, sir, ang narinig namin is that funded na sila ngayon ng China. Narinig ko na rin yun. Oo, so funded na sila ng China. Kasi 'di ba, itong gusto nilang to free Pastor Kibuloy, which is totoo naman talagang may kaso. Correct. Tapos yung kay FPRRD, bakit sino bang nag-umpisa sa gulo? 'Di ba sila kakaupo pa lang ni PBBM, nagalit nga sila sa akin dahil ibinalag ko yon kakaupo pa PBBM, gusto na nila ibagsak. Naggawa na sila ng oposisyon. Yes. Teka nga lang pala muna, for the sake lang ng mga hindi pa rin nakakilala sa yung iba, para mas may idea sila, pwede mo ba kaming bigyan or sila bigyan ng kaunting background mo para at least mas solido yung information kung bakit meron kang ganyang impormasyon. Okay? So, yan. Okay. Huwag mo lang sabihin tunay mong pangalan. Ako si Guillermina Barido, actually nagbablog na rin ako. Dati nga bastos nga, yung nga sabi ko sa vlog, bastos ng bunganga ko, minumura ko si PBBM. Tapos kasi yung nangyari, ako dati yung nag-expose dati kay Attorney Jude Sabio and si former Senator Antonio Trillanes. So 2017 nung noon is pinakuha ako nila Senator Bongo sa lugar namin at dinala dito sa Davao City. Actually, ayaw ko nga sanang sumama nun, sir, kasi yung mga inutusan niya, sir, ayaw umalis sa amin. And then, for the sake sa safety ng anak ko, kasi iba yung kutob ko, sir, eh. Baka mamaya, anong gagawin sa amin, eh. So, sumama kami dito. So, nung pagpasok ko sa kanila, sir, sila naman yung nagdala sa akin, tapos pinakilala sa lahat ng mga, ito pala si Sunny Benaventura, is ito yung pinangalan ni Angeles Cañas. Familiar ako kay Sunny Benaventura. So, siya yung siya talaga yung handler ko eh. Siya yung inutusan na sa akin through Senator Bongo and FPRRD. So, naging close ko ito. Even the NBIs. The NBIs na, yung mga taga Davao, sir. So, siya akong mga nalaman. Most especially within the group, marami akong nalaman na ito nga, parang nagsisi nga ako na winarningan na ako na kapag nakapasok ka sa kanila, once na lalabas ka, ipapapatay ka nila. So yun yung nangyari sa akin na actually last year sir,
isa sa pinag-awayan namin is that yung fake na video ni PBBM. Yeah, itong nagda-drugs. Oo, yung face swap, Yeah, no? yung face swap. Tama yung sinabi ni Ma'am Pebbles ko na kung tutusin, ayaw ni FPRRD nun. Kasi nga, halata nga na face swap. Pinagpilitan nitong Maharlika, Yeah. itong okay, and then the SMNIs. Hindi naman yung SMNI na member sa KOJC, kundi itong mga admin ng KOJC para lang i-destabilize si PBBM, no? So, noon sir, nawala na ako ng gana kasi actually ako naman talaga is hindi katulad dito sir, na close ko yung mga vlogger. Sa kanila kasi sir, minsan nagkaka-disagreehan kami. Ayaw ko kasi na hindi totoo yung mga fake news, yung mga kabastusan. Ayaw ko ng ganun. Tapos ngayon sir is that, nung September 8 kasi sir is, umalis ako sa Maisog. Morning yun sir, umalis ako sa Maisog. Meron ng mga sabi sa akin na sana mamamatay ka na, mamamatay ka na mga term. May mga text sa akin na pagka September 8 ng gabi sir, kasi nagmotor kami sir pauwi ako sa amin. Actually, 3 sana kami. Kaso, nung naghiwalay kami sa isang lugar, gusto kong samahan ni Manong kasi natatakot na siya para sa akin. Sabi ko, wag na, ako na lang. So, dumiretso ako. Habang, kasi nagmamotor ako, sir, may sumunod sa akin na sasakyan. Yung nga, sinisigawan ako. Bakit sino ka ba? Mayabang ka? Nagbibisaya. So, huminto ako, sabi ko, sir, nag-share pa po ako, sir. Ano bang niyabangan ko? Nananibago ka sa ilaw? Anong ilaw, sir? Tapos yung nakita ko na merong binubunot. Sumibat ka na. Nagpatakbo na ako na motor. So hinabol niya talaga ako, sir. Buti lang, sir. Doon na kami sa may Katitipan, sir. Siguro natakot siya kasi yung yung Camp Katitipan. May mga pulis doon. Oo. Ang ginawa niya, sinagi niya na lang ako, sir. Talagang natalsik ako nun, sir. Yun yung merong naging sugatan ka, di ba? Na parang na-vlog mo yun Oo, sir. Doon talaga, sir. Halos 3 months na hindi ako nakatayo noon. Tapos ngayon, sir, di natural, nanawagan ako. Nag-email ako Presidential Action Center. Nagalit sila ngayon sa akin, sir. Yeah. Kasi nga dapat hindi ako sasalita. Kasi pala nalaman namin through the request of Office of the President na malaman kung sino yung nagbangga sa akin, sir. Ang nagbangga sa akin, sir, is Bianan ng anak ni Sani Binaventura. And then, grupo rin nila. Matik na, Grupo rin po nila. Okay, to cut you short, no? So, ibig sabihin, yan yung iyong background. Okay. So, still, up to now, alam natin na so, yung nandiyan ka pa rin kahit papaano, yung circle na dati mong ginagalawan, kahit papaano, nakakakuha ka pa rin ng mga informations, right? Kaya nga... Yes, sir. Kasi yung iba naman kasi, sir, is wala lang silang choice. Kasi takot sila. I agree, naiintindihan kita. Kaya nga, kaya itong most likely, talagang itong sinabi mo November 5, kasi hindi ito nahagip ng aking puting kabayo, yung November 30 talaga. Actually, yung November 30 nga, parang mas gusto nila agahan Hindi kaya ito yung sinasabi sa akin na mas maaga sila? Ahead of time, gagawin nila, tapos meron pang November 30? Oo, sir. Actually kasi, sir, di ba, sino ba ngayon ang nasa hot seat? Si Bongo. Bongo. Si Kibuloy is dadali na sa... Baka ito na nga kasi, di ba, nabanggit ko noon, sabi sa akin kasi ng ating puting kabayo na medyo merong isang gagawin silang mas maaga. Kaya lang hindi pa definite yung date noon. Sabi may mauunang isa bago susundan ng November 30, sasabay sila. So, ibig sabihin, confirmed itong sinasabi mo kung November 5, nagkapetsa. So, konfirmado yung sinabi sa akin ng aking, ng aking source, no? Na may mauunang isa. So, ito na nga pala yun. Ito na pala yun. Yung sir, is worry sila, sir. So, ang panggugulo nila, susugurin nila ang Malacanang. Yun ang gusto nila. Yes, sir. Okay, at least... nila, it's president. So, at least ito, maiipakalat natin to, may content natin at least para at least ang PNP, ma-aware din sila. No? Sa mga pwede mangyari. Sige. Ako, sir, hindi pwedeng matanggal si PBBM kahit ako. I agree. Ilalaban natin yan. Anyway, ayoko na munang habaan pa, magkikwentuhan pa tayo sa ibang araw at mag-usap pa tayo ng mga ibang bagay kung ano yung mga, mag-iingat ka basta palagi dyan, okay? So, tingnan natin kung ano pa yung mga pwede natin gawin. Pero, sa ngayon, ito lang muna yung info na, na napakahalaga. Salamat sa information na ito. Ikalat natin ito para sa awareness. Ito ay nagko-confirm ng sinabi rin sa akin
na merong mauuna. Noon nga lang hindi ko alam kung anong petsa. Pero yung sinabi mo, November 5, ayon sa iyong mga nahagap dyan. So, most likely, at least makapag-prepare. Kung ito man hindi matuloy sa November 5, at least meron silang pinaplano. Kailangan ang PNP natin ay laging handa at ang mga kababayan natin maging aware din sila. Yes, sir. Kasi yung mga official na dito sa mga DSWD, PCSO, Yeah. ayaw na nilang sumunod. It is because, ano sila sir, na hanggang November na lang si BBM. Pero hindi Hindi kami mangyayari yun. Malabo yun. Malabo pa sa ano yun. Malabo yun. Malabo yun. Okay, sige. Mag-ano tayo ulit sa ibang araw ha. Mag-chat-chat lang tayo. Text-text ha. Thank you very much ha. At ito, ikakalat natin ito. Mag-iingat ka dyan. Salamat, salamat. Okay? Bye. Thank you. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na ho natin si Ate Girl. Diyan pa lang sa sinabi ni Ate Girl na pumapayag siya na gawing content at ayaw niyang patakpan, may posibilidad siguro na totoo ba, totoo itong sinasabi niya. Oo. Di ba? Ay, kawawa naman ito si Ate Girl. Isipin nyo, hindi siya makakalabas. Siyempre, apektado na ang kanyang hanap buhay. Yan ang pinakamahirap mga ka-action, mga kakamping, no? O, sinabi niya rin kung bakit kung bakit umalis siya sa Maisog, 'di ba? Isa sa mga pinag-awayan nila yung video ni Mr. President Bongbong Marcos na napatunayang fake naman 'yun, 'di ba? O, siguro na-realize ni Ate na talagang hindi na ito magandang ginagawa ko. Ayaw ko na, labag na ito sa loob ko. Ang problema, kung totoo yung sinasabi ni Ate, kawawa naman talaga si Ate na kapag lumabas daw. O, narinig nyo naman ang sinabi ni Ate, di ba? Kawawa naman talaga ito si Ate Girl, di ba? O, ngayon, halimbawa, kung may gaganapin itong mga DDE supporters sa November 5, ayon kay Ate, sa November 5 daw. Kasi ang alam ko, November 30. Pero kung may gagawin sila na November 5, okay lang yan. Kahit mag-rally sila na araw-arawin nila yan. Di ba? Ginawa na nila yan, di ba? Araw-araw nga sila nagrarally noon eh. May nangyari ba? Wala. Kasi wala silang nakukuhang support. Oo, wala silang nakukuhang support. Hindi naman katulad natin na kapag tayo ay nagrarally, at least, ang panawagan natin, accountability or pananagutan. Di ba? Kaya, marami tayong mga support na sumasama. Sa kanila kasi iba eh. Gusto nila, Marcos resign. Di ba? Hindi naman papayag ang majority na Pilipino na mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos. Tapos ang papalit si Inday. Ano yun? Magsisimula naman? Di ba? Nakikita naman natin na halos wala namang kakayahan si Inday na mamuno. Dyan pa nga lang sa ano nang ginagawa niya. Di ba? Panay lamryanda. Panay biyahe nung mga nakaraang buwan. Sa tingin nyo ba, papayag ang majority na Pilipino na siya ang papalit? Sus, Maria Jose. Di ba? Sa November 30. Di ba? Sa November 30. Yan talaga, kontra-corruption na naman. Maghati-hati naman yan kasi ang mga DDS may rally din yan. Di ba? Sana pala yung isang vlogger na sobrang ubod ng yabang, yung si Makata daw ng bayan na si Super DM. Akala ko ba, may rally kayo noong October 30 at 31. Nakapost po yan sa kanyang ikalat nyo ang mensahe na ito. Wala namang rally noong October 31, wala. Sobra lang kayabangan itong Super DM nito. Nagpares lang iyang kag sila ni sino ba yun? Yung isa man na nagsasalita din na hindi nagpapakita. Di ba? Pero balik tayo dito kay Ate. Alam niyo sa totoo lang, kung totoo yung sinasabi ni Ate, ano yan? Nakakatakot. Oo, nakakatakot. Kaya ang mapayo ko na lang sa iyo, Ate, mag-ingat ka na lang po lagi. Sana safe ka lang ho lagi. Kung kaya mas maganda na i-blatter mo na. Para nang sa ganun, for the record. Di ba? Yan lang ang mapayo natin kay Ate Girl. Di ba? Ako, hindi ko man kinukonfirm kung totoo ba ang sinasabi ni Ate Girl. Kasi una sa lahat,
hindi ko po alam ang background ni ate girl. Ito, sinishare ko lang para malaman nyo rin ang mga sinasabi ni ate girl at maging aware ho tayo. 'Di ba? Okay, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone!